sanang ipasilip sa mining site. Of course, Judge. Sabihin niyo lang sa akin. Gov, sinerchi ko lang po yung gulong. Mukhang malambot po kasi. Pahinginan natin on the way. Gusto ko lang po talagang makatulong sa mga taong nangangailangan. At dito yun, Kuya, sa Bayang Pag-asa. It's fine. You can stay. Talaga? Kabisado ko na lahat ng mga kilos mo, Miguel. Bawat lugar na pinupuntahan mo. At kung anong oras ka nandun, alam ko. Ano ba plano natin? Ano ang next move natin? Di ba? Kailangan malaman to ng buong grupo. Paggabi pa namin kinokontak si na Jerome Bossing. Namataan namin yung sasakyan nila. Wala sila doon? Wala, Bossing. Norman? Sinubukan akong ipapatay ni Marcos. Ano mong gawin? Kailangan kong patayin si Marcos. Malapit na tayo matuntun ni Balmores. At pag dumating na siya dito, uubusin niya tayong lahat. At hindi ako papayag na mangyari yun. Ano ibig mong sabihin? Na malapit na tayo matuntun ni Balmores? Bago ako pagtangkaan ng bisor ko, pinadeliver kami ni Marcos ng piedra sa Rosario. Sa mansyon mismo ni Balmores. Kaya kung magkanegosyo sila, konting panahon na lang ang tinitingnan natin dito, Jane. Tuso si Marcos. Madali niya na lang malaman kung sino talaga tayo. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Kaya sabihan mo na yung iba na umalis na dito sa Bayang Pag-asa. Paano ka, Norman? Huwag mo na akong isipin. Ang importante, makalayo kayo. At masiguro yung kaligtasan niyo. Susunod ako. Norman. Jane. Susunod ako. Babagsakan ka nila, papahirapan ng mga makapangyarihan. Lalo pag nasa baba ka nila, para ka lang matahin at tapakan. Hihilahin ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganto na ba ang kapalaran ng bawat isa? Sa uli, gusto kong mangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Kahit mahirapan na tuloy sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin abuti. Alam ko na madaming pagsubok ang dadaan, kahit nakapatayan man sa atin ang kapal. Kaya di ka mababayaan, ipaglaban, hahawakan ang kamay. Ako ay maninindigan para sa lahat, kahit alam ko na hindi ay mahilang. Di mapipilihan, di tumigilan, pinalaban ko pa rin ang lakas. Hindi ko rin susuko sa lahat, kahit Hi, babe. Hi. Napansin ko parang maaga kang bumangon kanina. Saan ka nagpunta? Nag-workout ako kanina. Pagkatapos, may lakad ka na naman ngayon. May kailangan kasi akong silipin na bagong shipment. Kaya buong araw ako mawawala. Mag-iingat ka. Pero babe, dahil wala ako dito, mas makakabuti kung dito ko na lang sa mansyon na. Kasi hindi ako mapapakali kung aalis ka mag-isa. Alam niyo? Akala ko wala nang isasama si Balmores at si Miguel. Pero mali ako. Parang mga hayop na nakakulong yung mga tao nakita ni Jane doon. Alam nyo, malis din kasi kami kaagad kaya hindi na namin nabilang kung ilang truck meron nandun. Malay ba namin, di ba?
kung ilang ganong lugar meron sa Rosario. Teka, saan si Jane? Pinakausap mo yun si Norman. Sana, makumbinsi siya ni Jay na sumama sa laban natin to. Pero teka, kayo ba? Gusto niyo ba ituloy ito? O ayaw niyo na? Sabihin niyo lang. Matagal na tayo nagtatago dito. At napapagod na rin ako. Tora, magandang umaga po. Magandang umaga rin ho, Tay. Ano pong mapaglilingkod ko po sa inyo? Papa, BP lang po sana. Okay, sige ho. Angat lang po natin, Tay. Tulungan na kita. Salamat po. Tay, anong nangyari sa dibdib ninyo? Ito. Napaso habang nagluluto ako. Napaso? Pwede ko po bang makita? Naku, Tay, sariwa pa po to. Delikado to pag na-infection. Basta, pakuha naman nung panglinis ko ng sugat, please. Sige. Paano naman po kayo napaso, Tay? Subsub ako. Buti na lang hindi tumama yung mukha ko sa kalan. Ingat po kayo sa susunod, ha? Huwag kang mag-alala, hindi na naman ako bata eh. Saka, kung sakasakaling may lakad ako, wala ka rin naman magagawa. Pero huwag kang mag-alala. I don't have any plans for today. Pinapaalala ko lang. Salamat. I can handle myself. Isa pa, mas kakailanganin ka ng business natin. Kailangan ng atensyon. Okay. Sige, mauna na ako. Okay. Sige, mag-iingat ka. Sige. Hello, kumpadre. Pwede mo ba akong puntahan dito sa bahay? Walang magbabago sa Rosario kung mananatili tayo dito. Pagpapatuloy ko kung ano yung pinaglaban ni Mercy nung nabubuhay ko siya. Sama ko. Yun naman pala eh. Kung ganyan ang sinasabi mo, wala nang atrasan to, di ba, Tol? Si Jane. Jane! Jane! Ano? Nakausap mo si Norman? Oo. At kailangan na nating umalis dito sa Bayang Pag-asa. Normal naman po yung blood pressure ninyo. Maraming salamat po, Doktora. Wala ka naman po. Ingat po kayo. Kayo din po. Maraming salamat din po sa inyo, Boss Marcos. Maraming salamat po. Malaking tulong po itong libreng pa-check up po sa amin. Hindi ako ang dapat yung pasalamatan. Ideya to ng kapatid ko. Sinusuportahan ko lang. Saan ka pupunta ngayon, kuya? May sisilipin lang kami lupa. Business opportunities. Kaya, mauna na rin ako ha. Magkita lang tayo sa bahay. Ingat. Sige po. Maraming salamat po, Marco. Malaking tulong po ito sa amin, boss. Maraming salamat po. 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 Salamat po.
Sinubukan ko siyang kumbinsihin. Sinabi ko na hindi natin siya iiwan dito. Pero wait, nakita ko yung takot sa mga mata niya. Sabi niya kailangan na nating umalis dito. Tama si Norman. Kung malapit nga ang koneksyon ni na Balmores at Marcos, anytime, pwede nila tayong mahanap dito. Kaya kailangan na nga talaga nating makaalis. Mamaya pag nagkasabay pa sila, wala tayong laban. Ubus tayo. Teka nga, kumalma nga kayo. Pwede ba? Gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ko kayang iwan yung best friend ko. At isa pa, hindi ko nahaya may mangyari masama dito sa Bayang Pag-asa tulad nung nangyari sa Rosario. Lalaban ako kasama ni Norman. Pero Obet, delikado ano? Ano delikado dun? Delikado sa lahat kung magtatagal pa tayo dito. Mag-impake na kayo, ako na maghanap kay Norman. Bahala na ko nang mangyari. At alam ko kailangan nun ng rest back. Sama ko. Hey, Boss Marcos. Papi! Boss Marcos. Bet, kasi nakasalubong ko si Sir Marcos, tiyempo naman na papunta rin siya dito. Tanong ko lang, baka naman may nakakita sa inyo kay Norman. Kumpadre, Salamat sa pagdating, kumpadre. Kahit biglaan ang abiso. inaasahan ko na yan. Well, salamat din, kumpadre, kasi pumayag ka sa ganitong setup. Alam mo naman kasi yung mata ng publiko, hanggat maaari, ayoko nakikita nila na labas-pasok ako sa ospital. I know. Pero nagwo-worry ako sa'yo. Lalo na't lumalabas-labas ka. With your condition and our recent findings. Findings? For the past 2 years, your body has been deteriorating because of your age and your lifestyle. Sinunod mo naman ang payo ko na baguhin yon. At may progress naman. But unfortunately, not everything goes according to plan. Marami kaming ginawang test at may nadiskubre kami. Ano yung nadiskubre ninyo, Doc? Give it to me straight. Stage 3, colon cancer. Stage 3, colon cancer. Ano, may nakakita ba sa inyo kay Norman? Simula ho nung lumipat ho kami dito, hindi na ho namin siya nakikita. Kapag dumadaan naman ho kami sa bahay niya, wala rin ho siya lagi. Tsaka, lagi naman po kami naiiwan dito sa bahay. Wala namang bumibisita. Tsaka, boss, dumadaan talaga yung mga buwan na hindi talaga namin siya nakikita. Ganun ba? Sige. Kung sakali mang makita niyo si Norman, abisuhan niyo agad ako, ah. Importanteng makausap ko siya. Sige po, Sir Marcos.
Ingat, sir. Tignan mo doon. Boss! Wala na! Galing na siya dito. Tara na! Masamang espiritu. Hinahanap niyo ba si Boy Pogi? Nakita mo ba siya? Andun nga siya eh. Ay? Ano? Hindi pala. Sabi nung kaibigan ko, andun daw siya. Ay! Mali. Sa taas na siya. Nasaan ka, Norman? Masamang espiritu, lumayo ka. Masyado ka ng matagal na naghahari, Marcos. Bumuo ko ng impyerno gamit ang dugo at pawis ng mga taong inaabuso mo. Ilang taon na akong nanahimik. Pero ginising mo ako. Ako ang wakas mo. With the proper treatment, at least 5 years. Kombinasyon yan ng surgery at chemo. Salamat, kumpadre. Alam mo, lahat pala ng kalalakihan dito, nagtatrabaho sa minahan ni Kuya. Pero pag kinamusta ko naman kung kamusta sila doon, wala silang sinasabi about it. Ang Domingo, hindi pa rin po pala sinabi kay Aling Lindsay yung totoo. Sana sinabi niyo. Kung gaano kasama si Boss Marcos, kayong may edad sinasaktan. Obet, anong balita kay Norman? Punta na ako sa palengke. Ni Isa, wala nakakita sa kanya. Kapag pinatay ni Norman si Marcos, hindi na tayo makakalabas ng buhay dito.